Ang bansang Tonga ay pinamumunuan ng isang hari at reyna. Sila ang nagpapatakbo ng buong bansa. Isang pamilyang nirerespeto ng lahat sa isang ingrandeng kaharian kung saan ay matatagpuan sa bulubundukin sa bansang Tonga. Ito ay napapaikutan ng mga nagagandahang bulaklak. May malawak na garden. Ang hari at reyna ay may nag-iisang anak, si Flora. Si Flora ay isang maganda, matangkad at may ginintuang kulay ng buhok. Si Flora ay ipinanganak ng isang hari at reyna, ngunit ito ay lumaking mabait at may respeto sa mga tao, lalong-lalo na sa mga magulang. Si Flora na may dugong maharlika. Ang mga magulang ni Flora ay labis na nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang anak. Sa edad na 28 ay wala itong naging manliligaw, na labis nilang ipinagtataka. Gusto nila itong makita na masaya na may sariling pamilya bago sila lumisan. Masinsinang nag-usap ang mag-asawa na sila ay mag-iimbita ng mga prinsipe o sinumang may mga katungkulan sa kaharian para sa isang salo-salo. Magbabakasakali na may makapansin sa kanilang anak. Ang balitang ito ay kumalat sa buong bansa. Napakarami ang nagka-interes. Marami ang nag-aabang sa araw na iyon. Habang si Flora ay kinausap ang mga magulang, sinabi nitong hindi na kailangan at darating din pagkakataon para sa kanya. Pero wala itong magawa. Inanunsyo na sa buong bansa ang salo-salo. Habang nalalapit ang pagtitipon ay nag-iisip ng malalim si Flora. Paikot-ikot ito sa balkonahe ng kanilang palasyo. Umaga pa ay makikita mo si Flora sa isang bahay pamilihan kung saan nakasuot lamang ito ng simpleng kasuotan. Kahit ano pang pagtatago ni Flora sa kanyang pagkatao, kay kilala naman na siya sa nasabing pamilihan. Nakangiti ang mga tao sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan tungkol sa nalalapit na salo-salo. Ang iba ay nagdadasal na sana ay matagpuan nito ang tamang tao para sa kanya, para maipagpatuloy ang magandang pamumuno bilang magiging prinsesa at prinsipe. Habang nalalapit ang pagtitipon, sa kwarto ni Flora ay makikita mong nakatayo ito at nakatingin sa sahig kung saan tambak ang mga marurumi at lumang damit. Bigla siyang napangiti. Hanggang sa dumating ang araw ng salo-salo, umaga pa ay abala na ang lahat. Mula sa pagluluto at sa pag-aayos ng palasyo. Habang si Flora ay makikitang tumatakbo palabas ng palasyo na suot ang luma at madungis na damit. Mangiyak-ngiyak na nakatingin dito ang kanyang personal na tagapag-alaga. Wala itong magawa, lambing at ngiti lamang ng kanyang alagang si Flora ay hindi na niya makontra ang mga plano nito. Sa daan, kung saan alam ni Flora na doon dadaan ang lahat ng dadalo sa palasyo, ay nakaabang ito. Ang ipinagkaiba ay madumi itong tingnan, suot ang lumang damit. Sa kabila ng lahat ay hindi maitago na likas itong maganda. Malayo pa ay may natanaw itong isang karwahe na papalapit. Tumayo siya nagmukhang kawawa, pinara nito ang karwahe. Nagmakaawang humingi ng tubig at sinabi niyang uhaw na. Biglang hinambalos ng prinsipe ang nagmamaneho ng karwahe. Sumigaw itong huwag bigyan ng tubig ang isang pulubi. Sinabi pa nitong bilisan at baka maunahan siya ng iba na makita si Flora, ang kanyang magiging asawa. Pinatakbo ng driver ang karwahe ng mabilis. Naiwan si Flora na nakatayo sa tabi. Umupo ito, kinuha ang tubig sa kanyang pinagtaguan. Hindi pa siya tapos uminom ay may isang karwahe ang paparating. Umayos na siya at tumayo sa gilid ng kalsada. Huminto ang nasabing karwahe at sumilip ang prinsipe. Magandang umaga, senyor. Pwede bang makiinom? Ako po ay nauuhaw. Ang sabi ni Flora na sa buong akala niya ay naiiba ito sa una. Mukha kasi itong mabait. Binuhusan ng prinsipe ng tubig sa mukha si Flora. Sinabi nitong, "Hindi mo ba ako kilala? Ako ang prinsipe ng silangan at ako ay magiging hari ng bayang ito." Sabay pinatakbo ng driver ang karwahe ng ubod-bilis, ayon sa utos ng prinsipe. Masama ang tingin ni Flora sa papalayong karwahe. Nasa isip nito, paano ka maging mabuting prinsipe sa bayan namin kung tubig lang ay hindi mo kayang magbigay? Malungkot itong umupo. May 3 pang karwaheng dumaan at lahat ay may mga masamang plano sa kaharian nila. Mga ugaling hindi pwedeng mamuno. Wala na ba talagang mabait sa mundo? Ang tanging tanong nito sa isipan.
Habang nasa malalim na pag-iisip, ay hindi nito napansin ang isang lalaking naglalakad. Lumapit ito kay Flora at tinanong ito kung kailangan nito ng tubig at mukha itong uhaw na uhaw. Hindi nakapagsalita si Flora. Tumango ito. Tinanong nito ang pangalan at sinabi ng lalaki na tawagin na lamang siyang Saxon. Ngumiti si Flora. Umupo sila sa ilalim ng punong kahoy at nag-usap na parang matagal na silang magkakilala. Niyaya ni Saxon si Flora sa tahanan nito. Habang naglalakad ay tinanong ito ni Flora, "Balita ko ay may salo-salo sa palasyo, magbabakasakali ang hari at reyna na makakita ng magiging asawa ng kanilang anak na prinsesa. Bakit hindi ka pumunta?" Ang tanong nito. Nakangiting sumagot si Saxon. "Alam ko yon. Hindi ako nababagay sa kaharian. Gusto ko ay simpleng buhay. Gusto ko ay masaya ang lahat ng tao. Mas masaya akong makitang nakangiti ang lahat." Napangiti ng patago si Flora. Namangha. Si Flora sa tahanan ni Saxon. Isang maliit na bahay na napapalibutan ng maraming halaman, gulay at mga prutas. May mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Tinanong ni Flora kung ano ginagawa nito sa mga ani. Sinabi ni Saxon na binibenta niya ito sa pamilihan sa murang halaga. Masayang hinila niya si Flora sa kung saan ang mga alaga niyang tupa at bakahan. Namangha si Flora. Hindi niya alam na may ganitong lugar sa lupang nasasakupan nila. Hindi maitago ang kaligayahang naramdaman ni Flora. Natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Inimbitahan ni Flora si Saxon sa tahanan nito. Pinagbigyan ito ni Saxon, masaya itong sumama sa kanya. Laking pagtataka nito nang mapansin niyang naglalakad sila patungo sa palasyo. Tinanong niya si Flora. Sinabi nitong mamaya na niya ipaliwanag. Nagtiwala naman si Saxon, iniisip na baka isa sa mga tagapagsilbi si Flora sa palasyo. Pagpasok nila sa palasyo ay nakaupo ang hari at reyna sa bulwagan. Ang lahat nakaabang sa pagdating ni Flora, ang buong akala nila ito ay nasa kwarto lamang at naghahanda. Kaya laking gulat nila na galing ito sa labas, nakabihis ng madumi at may kasamang lalaki na mukhang tagasilbi. Hawak-hawak ni Flora ang kamay ni Saxon, pumagitna sa bulwagan. Sinabi nitong, "Ama at ina ko, natagpuan ko na ang aking pakakasalan." Kitang-kita sa mukha ni Saxon ang pagkalito. Tumayo ang hari at ang reyna, ngumiti ang mga ito. Malaki ang tiwala nila sa kanilang anak. Sa bihis nitong mukhang tagapagsilbi ay may ginawa na naman ito, kung saan ay palagi niyang ginagawa kapag ito ay tumatakas at gustong makisalamuha sa iba. Wala nang nagawa ang lahat. Nagsayawan ang lahat. Welcome na welcome si Saxon. Binihisan si Saxon at Flora. Nag-uwian ang mga prinsipeng kanina lamang ay nakarap na nila ang prinsesang kanilang hinahanap. Dahil sa kanilang masamang hangarin at masamang pag-uugali ay nawala ang tsansang makaisang dibdib si Flora. Sa bulwagan ay masayang magkasama sina Saxon at Flora. Bagay na bagay ang dalawa, parehong maganda at gwapo, hindi lamang sa panlabas na kaanyuan, kundi maging sa panloob. Habang kaharap niya si Flora, ay maraming gumugulo sa kanyang isipan. Kung paano nito sasabihin kay Flora na siya ay isa ding prinsipe, na panandali ang umalis sa kanilang kaharian para mamuhay ng simple, na tinakasan niya ang kanyang magulang sa kadahilanang gusto siya nitong maghanap ng maaasawa. Napangiti na lamang si Saxon. Mga tinging puno ng pagmamahal kay Flora sa maiksing panahon ay alam niyang ito na ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Dito nagtapos ang ating kwento. Sana ay napakilig namin kayo sa kwentong ito. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang butong bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.